Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Kayo ba kapag umuwi kayo ng Pilipinas galing Canada, careful kayo sa mga nilalagay ninyo sa inyong maleta? 'Di ba? Yung mga, alam mo nang bawal, susubukan mo pa rin. Gano'n ka ba? Susubukan mo pa ring dalhin. At ayun, ginagawa niyo ba yan? Ako kasi personally, sa experience ko, no, kapag napapaisip ako magdala ng isang bagay na halimbawa, feeling ko hindi po pwede, mas nag-iingat ako, pagkain halimbawa lang mas nag-iingat ako na baka mahuli ako sa Canada kaysa sa Pilipinas. Sorry no, yun lang talaga ang pakiramdam ko. I feel like yung mga screening, x-ray sa Canada, yung mga officers sa Canada, ang makakahuli sa akin kung sakali man, gano'n, lalo na kung mag-uuwi ako, no, galing Pilipinas, ng mga kung red hot dog, iniisip ko, salusot kaya, pero syempre hindi ko gagawin dahil mahirap na nga, baka mahuli. Okay, ba't ko tinatanong yan? Because, ang dami ngayong nagtatanong, anyari sa screening sa airport sa Canada? Because, alam niyo ba, meron pong 2 travelers from Canada nakarating ng Pilipinas, nahuli sa Pilipinas, alam niyo kung ano ang bit-bit? Shabu. Meth, kung tawagin dito, no? Worth or valued 300 million pesos. Combined, combined. Dala nila sa maleta nila. Ang unang tanong ng marami nung binabasa ko to, no? Paano nakalusot, no, sa Canada? So, hindi ba siniscreen yung palabas ng Canada? Which could be plausible, no? Kasi ako, pag iniisip ko, yung kinaiingatan ko, yun ay kung ako ay galing Pilipinas, ipapasok ko sa Canada. Baka mahuli ako sa Canada. But nonetheless, diba, the security or x-ray screenings should be strict, I assume, no? Both going outside and inside Canada. So, ano nangyari, no? Dapat nasabi ko to kanina, no? Ngayon ko lang naalala nung ini-edit ko to. Nung last uwi namin sa Pilipinas, guys, alam nyo ba, na-detect, actually binuksan ng mga officials or airport officials in Canada yung luggage ng brother-in-law ko na nalaman na lang namin na binuksan pagdating namin sa Pilipinas. So clearly, meron ding stringent screening or x-ray na mga palabas ng Canada. Ang nangyari kasi doon sa brother-in-law ko, he had to check in his PlayStation. Dapat hand carry, yun nga lang parang more than 7 kilos. So, chinek in ngayon niya. Aba, pagdating namin ng Pilipinas, napansin namin na yung kanyang luggage, wala na yung nilagay namin na zip tie. Sabi ko, uy, parang binuksan. Ayun, pagbukas namin ng luggage, eto, papakita ko sa inyo, there was this card wherein yun, ini-inform kami na binuksan siya sa Canada pero wala silang kinuha. So, I guess it was cleared, no? Nakita nila na PlayStation naman yun. Siyempre, unang pumasok sa isip namin doon, oh, wow, talagang hindi nila ginalaw yung PlayStation. But anyway, so that gives you an idea, no? Meron din talaga na stringent x-ray ang palabas ng Canada. So again, ano kaya nangyari dun dito sa mga nakapagbit-bit ng illegal substance na ito, no? Okay, sige na, back na to episode. No? Nahuli sa Pilipinas, hindi na-detect sa Canada. Unless, meron bang cooperation yan? Baka natimbrehan ng Canada ang, airport officials sa Philippines na, oy, check nyo itong maleta nito, ni passenger ganito. Posible ba yun? But anyway, yan lang naman ang isa sa mga tanong na ngayon binibring up, patapos nga mabalita ito. This is from GMA Online News, published July 15, 2025. 2 Pinoys from Canada nabbed at NAIA with 300 million pesos shabu in luggage. Grabe, no? Ano ba timbang yan? Sabi dito, more than 300 million pesos worth seized from the luggage of 2 Filipino travelers from Canada who arrived in Monday sa NAIA on separate flights. Ngayon, inaalam daw ng mga opisyal sa Pilipinas kung sila ay magkakilala because yung packaging daw umano, no, nitong illegal drugs na ito ay iisang itsura. O, diba? Maaari. Okay, sabi sa report,
The Philippine National Police said a male Filipino passenger first arrived in Manila from a connecting flight in Hong Kong. Ang bit-bit niya, an estimated 20 kilos valued at 140 million dun sa kanyang luggage. Aba, kung 20 kilos yan, almost yun lang talaga ang laman ng kanyang isang malaking maleta. Diba? Kasi alam natin, ang limit usually niyan is 23 kilos, diba? So, 20 kilos na agad, no? Okay. Meanwhile, a Filipino female traveler arrived in the afternoon with 24.2 kilos naman. Wow. Worth 164 million plus. Ayun, discovered in her belongings. Grabe, no? Pero okay. Sabi dito, authorities are now investigating if the two travelers are related to each other as the packaging of the shabu confiscated from them have the same packaging. Okay. Inaalam pa raw nila, ayon dun sa isang police officer, there is a possibility that is the angle that we are looking into. If totoo yan, this couple or this pair, siguro could have been used, could be working with, hindi natin alam, with a drug syndicate. Una sa lahat, no? May ganon silang strategy, hiwalay pa kayo, no? Siguro akala nila for safety. Makalusot yung isa hindi, baka may ganon. And, ang bigat nyon. Ang bigat. Tsaka grabe, guys, no? It's a big volume. Diba? Okay. Sabi dito, pareho silang galing ng Canada, iniimbestigahan ngayon kung ano yung relationship ng dalawa, kung saan sila dumaan. Okay. Sabi, the PDEA has yet to determine the origin of the drugs, kung saan ang galing talaga, and the people behind them. Investigation is still ongoing. Further, the two suspects now face complaints for violation of the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ngayon, may update agad yan. No? Alam nyo ba, yung isa pa lang nahuli, yung babae, who came at the later flight, ayan, blurred ang kanyang picture dito sa GMA News Online, 62 years old, yes, Filipino, pero Canadian citizen na siya. So, ayun, she was arrested for trying to smuggle shabu at the Ninoy Aquino International Airport. She already underwent inquest proceedings at the DOJ, sa Department of Justice, according daw po yan sa PDEA. The woman, identified only as Grace, underwent inquest for violation of, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayun na nga, she was arrested at Terminal 3 with 24 kilos of suspected shabu on July 14. Authorities found multiple foil-wrapped, transparent plastic packages hidden in large garbage bags inside Grace's luggage. Ganon, binalot. Initial testing confirmed na ito ay shabu. However, samples were turned over to PDEA daw for, further confirmation. At ito na nga, authorities also retrieved a Canadian passport with 2 airline boarding passes, a mobile phone, an identification card, and a baggage declaration form. So at least one of them, is a Canadian citizen. Ang isa pang tanong ko dyan, maliban sa, paano nakatawid pala, nakaalis ng Canada yan? Considering na parang inoccupy yung halos buong maleta, lalo na dun sa isa. Ano kaya gagawin ngayon ng Canadian government tungkol dito sa kaso na to? They have a Canadian citizen in Manila now arrested. Tutulungan kaya nila to? Alam mo yun sa Pilipinas, pag naalala ko, kapag meron tayong kababayang napapahamak, in other countries outside the Philippines, obviously. Minsan nagpepetisyon yung gobyerno na natin para, let's say, mapababa yung sentensya, yung mga ganong bagay ba. I wonder if there is going to be any intervention on the part of the Canadian government. Pero parang nag-try ako, guys, mag-research ng previous cases ng mga Canadian citizens na nahuli. In the Philippines also, may mga na-raid raw pala noon. Nahuli na parang working with a drug syndicate, mga ganyan. Wala akong nakitang mention doon na nag-intervene ng Canadian government for them. Or hindi ko alam kung later on, may ganong pangyayari. So what do you guys think about this?
Isa sa mga nakitaan ko ng article na ito, yung Filipinos in the Six, I don't know if you guys, some of you guys follow it, ano. Yung comment section doon, alam nyo, meron pang mga nagsasabi doon, nako, na taniman daw yun. Yung ganong karami, tinanim daw sa luggage nung mga, well, Phil-Canadians na dumating doon sa Canada. Palagay nyo, ganon yun? Is that also a possibility? Ganon kalaking, kadaming illegal substance? 20 plus kilos? Matatanim ba yun ng ganun-ganun lang? Pero yun yung isa sa mga nire-raise din sa comment section, no? Anyway, yun lang naman. What do you guys think about this, no? Baka kayo alam niyo kung ano ang protocol ng Canada pagdating sa mga citizens nila na nasa-charge ng iba't ibang criminal offenses overseas. Let me know. Put them down there in the comment section. I will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!